Nag-start ako, bata pa lang, 5 years old pa lang ako natuto magmotor. So, doon na nag-start yung passion ko yung sa pagmamotor hanggang sa napunta tayo sa racetrack. 9 or 10 years old ako nag-start sa racetrack and yan, dito na ako lumaki talaga. Actually, nasa rider pa rin talaga eh. Kahit nasabihin natin na skilled rider, discipline pa rin eh. Nasa tao pa rin talaga. Marami rin kasi mga skilled na pagka naano sa kalye, minsan doon pa na aksidente dahil siyempre marami ring makukulit sa kalye. So doon nangyayari aksidente pag pumatol na yung tayo doon sa ibang makukulit na rider, doon din nangyayari aksidente. Yung iba naman na walang training, yung iba so walang proper knowledge sa bike, natutulang mag-balance. So kailangan talaga natin ng proper knowledge dito sa motor dahil two wheels. So nakasanayan ko na din talaga yung mga training ko. Doon ako nag-start maging discipline sa katawan ko. And sa mga tao ko din, ganoon din sa mga crew, mechanic, sa mga rider. Ganoon din yung lagi ko sinishare sa kanila. Discipline kailangan natin, hindi natin kakalimutan. So, hi everyone! Welcome back to All Things Gray, not black, not white, just real. So, for today's episode, we are on a completely different world. We are on speed, precision, and discipline. Joining us is someone who has made a name in the Philippine motorbike racing scene, a champion, rider, and a coach, and someone who lives and breathes in the track. Please welcome Coach Dashi Watanabe. Hi, Coach! Hi, Jane. Ayan. So, sa mga nasa into racing scene or motorbike, syempre, kilalang-kilala naman talaga Coach Dashi Watanabe. Pero sa ating mga viewers, sa mga young entrepreneur, at sa mga nagsisimula pa lamang, Coach, can you introduce yourself to them? Hi everyone, I'm Coach Dashi Watanabe, head coach and the owner of Watanabe Riding Development. So, welcome to WRD dito sa paddock namin. And yan, si Jean is isa sa student namin dito sa WRD. Matagal na. So, ito, welcome sa inyo. Ayan, si Coach Dashi naman is one of my coaches and talaga namang hinahangaan ko when it comes to being passionate, being humble, despite of yung success na meron siya ngayon. So, gusto naman natin tanungin para sa ating mga viewers, Coach Dashi, paano po ba nagsimula si Dashi Watanabe? Paano po kayo napunta into racing? Oh, yun. Nag-start ako, bata pa lang, 5 years old pa lang ako natuto magmotor. So, doon na nag-start yung passion ko yung sa pagmamotor hanggang sa napunta tayo sa racetrack. So, bata lang din, 9 or 10 years old ako nag-start sa racetrack and yan, dito na ako lumaki talaga. And yan na, doon na nagtuloy-tuloy. Ano yan, Coach, nung nag-start ka, parang nung 5 years old ka, gusto mo nang kumarera agad? Hindi pa naman. Actually, sa off-road dapat ako noon. Pero just, syempre, normal na bata, pag nakasakay ka sa motor, ito yun na yung pinakalaruan ko. So, tuwang-tuwa na ako pag nakasakay ako sa motor. And then, ayun, hanggang sa nagtuloy-tuloy, sumali na ako sa mga race. Dahil sa racetrack ako nagte-training, doon ako dinala ng parents ko. So, dito kasi yung pinaka-safe place talaga na mag-training. From bata pa lang hanggang sa, syempre, kung kahit maging hobby mo na yung track day. Parang ikaw, di ba? Ayan. So, ayun. So, sa Speedway, ngayon po kasi Yes. nasa Clark Speedway Yes, kami. sa Clark Speedway, Ayan, yes. oo. So, Coach, regarding naman dun sa racing, sabi mo 5 years old pa lang. So, along the way, nasa utak mo na ba na kailangan, pagsalang ko, kailangan maging Philippine champion ako? Or gusto mo lang talagang kumarera? Kahit sa mga student ko ngayon, lagi ko sinasabi na enjoy. Lagi namang kailangan enjoy natin lagi yung ginagawa natin syempre sa lahat ng bagay yun. So, yun, nag-enjoy lang din ako. Then, hanggang sa na-improve ko lang yung talent, yung skill. And yun, nananalo ng mga races, hindi ko na-expect na magcha-champion. And hanggang sa small bike, hanggang palaki ng palaki yung motor, hanggang sa super bike, nag-champion tayo. So, yan, maganda dahil isa tayo sa mga matatagal ng nag-race pa ng dati na inabutan natin yung mga
yung mga times pa nung sa racing. So dito sa laro na to, hindi lang siya basta dapat malakas yung katawan mo eh. So mentally prepared ka rin dapat. Paano yung ginagawa mo, coach, when comes to training? Paano mo hinahanda yung sarili mo? Sa akin, sa training, kailangan talaga, una-una, training ready, kailangan talaga nagpa-practice. Siyempre, doon mo makukuha yung tamang mentality mo to dun sa preparation mo dun sa race. Siyempre, mahirap kung di ka prepared muna. Yun. Ilang days ka nagpa-practice sa isang Nung time na nag-race ako, halos 1 week, dire-diretso yun. Before the race na mismo. Pero yung mismong practice pa lang yun. Pero yung mga preparation pa, off-season, lalo yung mga physical workout, yan. Siyempre, 3 months before, nag-prepare na kami. So ganun katagal. Ganun ka. Hindi lang basta sasakay kami sa motor, bike, running, lahat, gym, kasama din. So, kasi physical talaga yung bike. Lahat ng katawan din, lahat gumagana. So, ganun Hindi yung ka training na-burn out, coach. Like for example, gagawin mo siya for 1 week, 7 days training, tapos 3 months training. Anong ginagawa mo mentally? Yung time kasi na yun, talaga professional athlete na rin yung talaga yung ako doon. Dahil may mga sponsors na rin ako, so kailangan ko talagang gawin yun. So, discipline and responsibility ko na talaga gawin yun. So, yun yung pinaka nasa isip mo na kailangan mo talagang gawin. Dahil kung hindi mo gagawin yun, wala, hindi ka magpe-perform sa race. Ang galing. So, ilang years ka dedication na? din. Sa race, 3 years na yung sa racing experience ko. Ayun. So, nag-stop ako last year. Last year, 2 years na tayo nag-stop. This year, hindi na ako nag-race. Ang focus ko na lang talaga yung mga student ko. So, marami tayong mga student na nagko-compete na sa international din. Nakikita ko nga, coach, parang is that a free service to them and nag-hone ka ng mga new champions ang WRD? Or if ever na meron gusto din na maging kagaya mo, ano yung pwede nilang gawin? Yung mga gusto mag-try, marami na kasi ngayong mga talent cup, mga ganun, yung mga pwedeng salihan ng mga batang rider. Usually sa mga bata yan. So may mga nagsusupport din ng mga manufacturers. So meron kami mga talent cup championship na hawak din. So pwede nilang salihan doon. And then sa training, siyempre kailangan talaga, yung motor talaga, kailangan mo talaga mag-invest din. So hindi siya mura. Yes, totoo. Sa una safety, siyempre yung riding gears, yung motor. So, mas maganda yung may sarili ka muna para mas ma-continue mo yung training and magawa mo talaga yung kailangan mong preparation para dito sa sports na to. Along the way, coach, since meron tayong mga bagong usbong na mga champions or mga atleta dito sa motorbike racing, so ano yung mga sacrifices na ginawa mo para lang marating tong posisyon na meron ka ngayon? Actually, hindi ko masyado ramdam yung sacrifices kasi sobrang nag-enjoy lang ako sa ginagawa ko dahil hobby ko lang din talaga tong. Hobby ko tong ginagawa ko, then in-enjoy ko lang din yung pagtuturo ko. And hindi ko na-expect na dream ko talaga na lumaki na maging ganito, mas dumami yung mga student and makapagdala tayo ng mga international riders na magko-compete. So, ayun, wala akong pressure or nahihirapan din sa... Siyempre, may mga challenges pero kasama naman na yun. Pero wala, nag-enjoy pa rin talaga. Pag ano, coach, Enjoy lang talaga. lumalaban ka pa nung mga last year, ganyan. So, lagi kang nag-champion or first, parang labanan lang kayong dalawa, di ba? So, before sumalang or before mag-start, ano yung sinasabi mo sa sarili mo? Ayun, syempre, kailangan focus lang and just relax pa din. Kinakabahan ka pa? Iba kasi yung rider din. Ako sa way ng pagko-coach ko. So depende din talaga sa rider yung. Pero syempre, magbibigay pa rin ako ng mga tips pero depende yun sa rider talaga na yung magiging kung paano niya i-execute yung talagang training niya. Bago ka sumalang, coach, kinakabahan ka pa rin kahit pa ulit-ulit mo na. Hindi na. Noon dati kinakabahan. May kaba konti pero hindi na ganoon. Pag sumalang ka, parang nasa isip mo na ba mananalo ko or yun yung goal. Yun yung number one goal natin. Manalo lang. Siyempre, kailangan yun lang talaga. Number one lang talaga. yun yung ngayon, kailangan. So, sineset mo talaga yung una yung... Yun, isa rin yun sa mga natutunan ko sa pagiging racer ko na
nagamit ko rin dito sa school. Yung mindset and yung focus ko dun sa racing, yung discipline. Yan. So, eto coach, para dun sa mga young dreamers natin, hindi lang dito sa racing scene, na gusto rin mag-start or hinahanap nila para sa sports ba sila. Sa tingin mo, paano sila, ano yung masasabi mo sa kanila para, or may iwan mo sa kanila para mag-start na sila? Para stop na yung procrastination, go agad. Wag yung hintayin na try nyo na kaagad, gawin nyo na agad, start. Kasi mas mahirap kung naghihintay kayo or nagdadalawang isip. Hindi nyo matatry na kung talagang magugustuhan nyo ba. Pero ayun, kailangan nyo mag-start and dedication and hard work kung talagang gusto nyo talaga yung isang bagay. Yun. Ayun, coach. In any sports naman, yun talaga yung kailangan. Yun. Parang start agad, stop Yes. procrastination. Yes, Kasi kailangan paano mag-start. malalaman yung sagot kung para sa'yo kung iisipin lang natin. Huwag kayo di ba? matatakot. Kailangan mo mag-start kasama yung challenges, yung bumagsak Tsaka, or Tsaka dagdag ko lang, coach, sa lahat ng coaches ko, actually, kaya nandito pa din ako. Lagi ako nandito. Parang ilang years na din. Kasi Yes. I admire you as as a mentor na din halos. Kasi I'm seeing you, you're into business, di ba? Ay, ang dami namin mga student. Sa dami namin mga student, may time pa siya na umikot sa lahat sa amin. So parang hindi lang siya into talagang business lang. Like, he's really passionate dun sa ginagawa niya. Just to check to all of us, i-check kami lahat kung okay kami. Yes. And then, iniikutan niya kami. Bawat, for example, basta lahat dadaanan niya. I mean, hindi siya intimidating as a coach. Siyempre, champion Thank you, siya. thank you. Tapos, famous. So, alam mo yun, napaka-passionate niya sa ginagawa niya. Kaya, up until now, yun, nilook up ko siya. And he is also into business. Coach, di ba nasa racing ka? Paano nangyari na ngayon, nasa business world na din siya? Yung passion mo na turn to business. Ayun, kasi dati wala talaga ganitong school na sa atin. Since nung nag-start pa lang ako, wala talagang proper school. So, ngayon lang mas magkaroon ng mga school. So, nung nag-start kami. Kasi kami kasi yung pinakauna. So, WRD since 2012 pa kami nag-start. So, yun. Yes. So, doon na nag-start yung coaching ko, yung itong WRD. And, mas maraming nainganyo din na mag-track, mag-motor dahil dito sa mga ginagawa namin. And mas maraming naging safe and napupunta rin sa racing, nagiging hobby. So, yan. Enjoy. So, kahit hindi ka, coach, kahit hindi ka lalaban, pwede ka. O parang ako, hindi naman ako lalaban. Yes. Yung mga hobby, yung mga track day riders. Yun. Parang pantanggal lang ng stress. Or sa work. Yan. Pwede ka mag-ride. Ito kasi dito sa racetrack talaga pinaka-safe. Controlled environment. Yan. So, lahat, nire-ready natin yung mga bikes. Coach, dumating ba kahit na lagi kang nananalo, dumating dun sa point na parang nagda-doubt ka sa sarili mo? Parang, kaya ko pa ba to? Or... Actually, hindi. Hindi din. Kasi kahit nung bago ko mag-retire, hindi pa din. Dahil alam ko, tiwala ko sa training ko, sa ride. So, may mga challenge sa mga race. May mga, siyempre, competitors, kasama yon sa race. Pero, yun, yun yung pinaka gagawin mong motivation kung paano mas step up yung skill mo for the next races. So, eto coach, question lang. Kasi ang dami ko nakikita nagkakarera sila. Nagra-ride. Sa road. Okay lang naman mag-ride sa road. Pero, coach, ano ba yung common mistake na ginagawa nila na sa tingin mo, coach, dapat i-apply nila if they're on the road? Yung mga nagkakarera sa road. Actually, nasa rider pa rin talaga eh. Kahit nasabihin natin na skilled yung rider, disiplina pa rin eh. Disiplina pa rin, nasa tao pa rin talaga. So, marami rin kasi mga skilled na pagka sa kalye, minsan doon pa na aksidente dahil siyempre marami ring makukulit sa kalye, so doon nangyayari aksidente pag pumatol na yung tayo doon sa ibang makukulit na rider, doon din nangyayari aksidente. Yung iba naman na walang training, yung iba, so walang proper knowledge sa bike, natutulang mag-balance, so kailangan talaga natin ng proper knowledge dito sa motor dahil two wheels, so and sa dami ngayon ng motor and mas busy yung kalsada natin. So, kailangan talaga natin ng pwede nila skill, makuha proper yun skill. dito sa WRD. Yes. Mga basic skill. Actually, maraming mga
schools, then yan, sa isa na yung school namin to train and just matry nyo na yan, mag-enhance kayo ng skills. Ayun. So, para sa mga... Actually, lahat naman marunong pero hindi pa magaling. Lahat naman tayo nag-start sa marunong. Pero if gusto mong gumaling, mag-enroll ka na sa WRD. So, yun Coach, next question. How do you apply your discipline dito sa as being an athlete sa life mo? Paano magiging disiplinado? Una-una yung nakasanayan ko na din talaga yung mga training ko, doon ako nag-start maging discipline sa katawan ko. And sa mga tao ko din, ganun din sa mga crew, mechanic, sa mga rider. So, ganun din yung lagi ko sinishare sa kanila. Yung discipline kailangan natin, hindi natin kakalimutan. Siyempre, doon pa lang sa katawan natin. Parang ikaw, di ba? Sobrang active mo din. Ganun din ako. So, hanggang ngayon, nadala ko rin. So, kahit sa work. And, yun isa talagang kailangan natin. Yun, na may share ko din. Ayun. So, tama. Kasi kailangan prepared ka eh. Yes. Mentally, physically, yes. lalo na pag mga atleta. Yes. Kaya sa entrepreneur, tinitignan ko din, isa sa mga iniidolo ko, yung mga atleta. Yes, Kasi ako din. Yes, totoo. di ba, Coach? Kasi kung titignan mo, yung training nila, bukod sa training, they're really putting their 100% Yes. dun sa ginagawa nila. Hindi Dedication. siya, yung dedication, grit, resiliency, Yes, lahat totoo, na. totoo. And then, para bang kabayo, nandun lang nakatingin, may tabing dito. Yes. And dun Yun na rin yung mag-set yung mentality mo dun sa gagawin mo. correct, na pag may gusto ka, hindi lang siya pwedeng gusto mo lang siya eh. You need to spend like 10,000 hours, sabi ng science, Yes, para maging yes, magaling totoo. dun sa gagawin mo. Totoo yan. Lalo yung mga athlete. Yes. Iba yung galing nila. So, parang, kung as an entrepreneur or businesswoman, isa yun sa mga parang tinitignan ko or nilook up to ko na parang yung mga atleta. Kasi iba yung galing nila. Kaya maganda siya kung sa mga viewers natin na mga nagbi-business, tignan nyo yung paano yung disiplina nila. And then, isabay nyo dun sa business nyo, gayahin natin. Kasi kailangan consistent. Katulad sa kanila. Hindi ka kasi gagaling kapag puro, okay, 5 days lang. Consistency. Totoo. Consistency, Sa training, di ba, Coach? consistency talaga. Yes. Consistency. So, Coach, sa mga mag-e-enroll dito, ano yung i-expect nila? Pagpunta agad nila dito, ano yung meron? Paano ba mangyari? What if wala pa silang gear pero gusto mag-try? Okay, so expect nila dito arrive and ride. So, kompleto tayo. May mga bikes, may mga suit, gears. And punta lang kayo dito sa WRD. Inquire kayo kung mag-inquire kayo sa page namin sa Facebook and Instagram. Pwede kayo mag-message. And yan, kompleto kami dito. May paddock, kompleto lahat. And experience the track. And may mga instructors, mag-guide sa inyo and magtuturo sa inyo. So, yan. So, See you. yung price, si Coach Dashi na lang Ayan, magsasabi sa inyo. Pwede kayo mag-start muna, trial muna, tapos Yes. wala kayong dala nyo lang Yes. yung sarili nyo, and then all the gears kumpleto from head to toe, kumpleto yan. Katulad ako, nung nag-start ako dito, Ganun din. sarili ko lang yung dala ko, tapos natuwa ako, parang lagi na ako nandito. Nag-enroll nga ako ng 1 year eh. Kaso, busy din, so hindi ko siya na tapos. Pero yeah, enjoy dito. I mean, hindi intimidating, and then yung community, masaya Yes, siya. yung community. Oo, Good kahit, vibes, good oo, vibes. good vibes. All ages, lalaki, babae. Bata, yes, And you totoo. can get connection here and network din. So, Coach, last, ano na tayo? Fast talk. Fast talk. Fast talk. Okay, Coach. Question. Coffee or energy drink? Coffee. Oo. Morning ride or night ride? Morning. Bakit? Joke. City roads or racetrack? Depende, pero ako kasi racetrack. Mas Racetrack. madalas racetrack. Okay. Oo. Discipline or motivation? Parang pareho. Kailangan mo na. Para magka-discipline ka, kailangan mo. Pero discipline. Parehas tayo, Coach. Discipline din. Kasi yung motivation nawawala eh. Totoo. Pero pag Discipline. disiplinado ka, Yes. magpapatuloy ka kahit Tuloy. kahit Consistent. ayaw mo nung araw ngayon, you have a Yes, bad day, yes. pero kung disiplinado ka, gagawin mo pa rin, magti-training ka pa din, di ba? Totoo. And then, risk or security? Sa akin, risk. Win or learn? Learn. Alone or with the team?
Team. Yan. Yan, team. Speed or control? Control. Comfort or growth? Growth. Fear or excitement? Excitement. Ayan. Thank you so May papastok. Thank you so much, Coach Dashi. Alam ko, napaka-busy thank niya. you. Actually, kakatapos lang namin mag-ride kaya tignan nyo. Basta pawis na pawis pa kami Pawis dahil na pawis kakagaling kami na kasi sa racetrack. umikot muna kami para ma-interview ko si Coach Dashi. So, ayun, maraming salamat, Coach Thank you, Dashi. thank you, for your time. Thank you sa inyo, thank you sa inyo. Sa viewers natin. Maraming salamat. Punta na kayo dito and I hope we inspire you, ating mga young entrepreneurs and gusto mag-start kung anong sports ang hinahanap nila. So, yan. Thank you so much, Coach Dashi. Thank you.